Hello mga ka-arts. Ngayong araw, babalikan natin yung mga dati kong nagawa na ng mga arts. Katulad ng basta yung makabayan arts ng mga Pilipino. Samahan nyo ako guys and stay tuned para ma-inspire ang lahat na mahalin pa ang Pilipinas. Game! Okay, simulan na natin. Unang-una, ito yung luma ko ng mga nagawa. Title niya, totally ito yung tinatawag kong National Anthem Collection. Ano siya? Ang title nito ay Bayang Magiliw. Ito yung mga kababayan natin dati na nabuhay nung sinauna pa. Kung makikita nyo, may nagluluto sa banga, may nagbabayanihan, may mga naliligo sa ilog o sa sapa. Tapos may nangangawil, may nagkakantahan, may natutulog sa ilalim ng puno. Related ang iba dyan ng mga naranasan yan. Naglalaro, wala pang cellphone. Tapos mga nanay natin na nasa bahay lang, nananahin ng damit. Yan po. Nakakamiss yung buhay dati, yung mga ganyan lang. Simplihan lang, ayan o. Nasa kubo lang, kahoy lang. Yan, masaya lang kayo kasama mga kaibigan. Nagluluto sa banga. Nagtutulungan. Nag-i-enjoy sa kasi yung dati, yung mga ilog dati, ibang iba sa ilog ngayon. Kasi ang ilog natin ngayon puro na basura, puro na wala na siyang kalinisan. Kung dati ay kulay asul, ngayon wala na. Next tayo, Bayang Magiliw. Sunod po yan kasi. Bayang Magiliw. Sa Perlas na Silanganan naman tayo. Etong Perlas ng Silanganan, siya? Syempre, ito yung mga makikita mo sa sa silangan. May perlas, tapos may Pilipino, may question mark. Kasi yung ibang artist, nagdo-drawing sila kasi o gumagawa sila ng arts. Sila parang hindi nila alam yung drawing nila. Yung kapag tinanong ka, anong meaning niyan tol? Anong meaning niyan lods? Anong meaning niyan boss? Wala silang naisasagot kasi basta lang sila nag-drawing. Kung hindi man artista, sikat na YouTubers, basta yung mga ganun. Tapos pag ipapaliwanag na hindi nila alam. So dapat hindi ganun. Kasi kaya siya may question mark. Sino nga ba ang Pilipino? Ano nga ba ang Pilipino? Paano ba maging Pilipino? Or sino ba ang Pilipino? Ang Pilipino para sa akin, ang Pilipino ay mapagmahal sa bayan, mapagkawang-gawa, mapagbigay sa kababayan, mapagmahal sa mga kayamanan ng ating bansa, tumutulong na walang hinihinging kapalit, relihiyoso, magalang, at matapang in the good way. Pag meron ka ng mga yan, ikaw ay Pilipino. Mabibigyan mo na ng muka ang Pilipino, ang pagkatao mo. At syempre pag Pilipino ka, nasasakupan ka ng mga yaman, kahit hindi ginto,
kahit hindi diamond, o kahit hindi alahas. Ito mga kayamanan natin. Dati, ang mga tao, tinuturing ito na kayamanan. Itong baka ay kalabaw. Kasi siya yung dinadala natin sa mga hanap buhay. Siya yung kasama natin kumayod. Partner natin to dati. Noong mga panahong hirap-hirap talaga. Pero hindi salat. Tapos ito, bangus. Paborito ng mga Pilipino, lalo na pag inihaw. Tapos bulkan. Marami dito sa Pilipinas niyan. Tapos mangga. Kahit saan makakakita ka niyan, basta sa probinsya lang. Sa Maynila, hindi ka makakita niyan. Excuse me. Tapos ito, ginto ng Yamashita. Yan, mga bargold. Yan siguro yung pinaka kwentong bayan sa atin noon. Tapos mga hayop na sikat, Philippine Eagle, tarsier ng Bohol, coral reefs. Yan ang perlas ng silanganan. Sunod, ito yung alab ng puso. Para sa akin, ang meaning ng alab ng puso ay yung damdamin mo talaga, pagmamahal mo sa bayan. Yung talagang handa mo siyang ipaglaban, 'di ba? Kaya mong punitin yung yung alam mo na taliwas sa iyong kaalaman na mali. Ganun. Ito si Andres Bonifacio, siya yung para sa akin sumasagisag talaga ng alab ng puso. Yan. KKK. Kataas-taas ang kagalang-galang katipunan. Tapos ito yung mga double cats niya. Yan. Yan yung mga niya noon, kasamahan niya na bayani rin dahil nakipagdigmaan para sa ating kalayaan. Tapos ito, next, si Michael Jackson. Joke, joke lang si Jose Rizal yan. Ito yung mga bumaril sa kanya. Tapos ito si Jose Rizal. Sa dibdib mo'y buhay. Ito, kung makikita nyo, natin siya, close up natin. Ayan. Nakalagay, immortal, no limitang. Kasi kahit na namatay siya, ay nananatili pa rin sa dibdib natin ang mga inambag niya, mga kaalaman na natutunan natin sa mga libro na ginawa niya. Hindi yun mamamatay. Is immortal, no limitang. At saka mayroon akong sulat na ginawa para sa kanya. Ito, basahin natin. Yan. For me, the rise to kill Dr. Rizal is like a monkey. You are just brave when the lion turns its back. Isinalin sa Tagalog ni Papa Bear Paint para maintindihan ng mga kababayan natin. Para sa akin, ang lahi na pumatay kay Dr. Rizal ay parang unggoy. Matapang lang kayo pag nakatalikod ang leon. Papa Bear Paint noted. Kaya mga kababayan, nasa dibdib po natin ang bawat tumatak na tumatak na kagitingan ng ating mga bayani. Tumatak yan sa dibdib natin. Kaya siya ang ko na sa dibdib mo ibuhay. Next tayo. Ito, lupang hinirang. Dahil po ang Pilipinas ay talagang bagay na bagay upang
tagurian na lupang hinirang. Dahil ang Pilipinas ay isang bansa na dati ay sobrang liwanag dahil sa nagkakaisa ang bawat tao sa bansa natin. Minamahal nila ang bawat Pilipino, ang Pilipinas. Talagang sagi-sagi siya ng kagitingan, kasaganahan, kagandahan, lahat nasa kanya na. Sa panahon noon, ewan ko lang ngayon, kasi parang dumidilim na. Kapwa Pilipino sa kapwa Pilipino ang nagpapatayan. Marami na tayo nababalitaan na unting kibot lang nagawa ng pagkakamali ng ating kababayan is kaya na nating pumatay, di ba? Burahin na natin yun sa isipan ng mga tao, yung mga ganong sistema. Kasi paano magiging magkakaisang bayan tayo kung tayo ay naglalaban-laban, di ba? Next, duyan ka ng magiting. Para sa akin, ang ibig sabihin ng meaning sa akin ng duyan ka ng magiting is yung pinanganak ka ng isang bayani. Pinanganak ka ng isang Pilipino. Naging Pilipino ka sa isip, sa salita at sa gawa. Napakalaking karangalan na maging isang Pilipino. Yun ang dapat lagi nating tandaan. Next tayo. Sa manlulupig, di ka pa sisiil. Para sa akin, sila yan. Si General Luna, si Lapu-Lapu, si Andres Bonifacio, si Goyo, si dating presidenteng Emilio Aguinaldo, at ang pambansang bayani na si Dr. Rizal. Yan po ang ating sa manlulupig, di tayo pasisiil, sapagkat puting bandila ang isasagisag nila pag tayo po ang kinalaban nila, dahil meron tayong mga bayaning katulad nila. Next, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit may bughaw. Para po sa akin, ito yung mga magagandang tanawin na napuntahan ko. Ito po, yan, Bicol, Bohol, Chocolate Hills, tapos Rice Terraces, tapos ito, Zambales. Feeling free ka talaga pag nakapunta ka sa Pilipinas. Next tayo. Ito. Sa imahe, kung makikita nyo, tawag ko dito, idol illusion. Yan po. Meron siyang flowers, may mga kaulapan, tapos may mga namamangka na mga mangingisda nating mga kababayan. May kalapate, dalang Pilipino, mahilig magalaga ng kalapate. Tapos mga kabundukan. Tapos isang kamay ng Pilipino na nasa tulay siya. Pero ang di nila napapansin, kung may ibang hindi nakakapansin etong tinutungtungan ng ibon, labi ni Idol Rapi. Si Idol Rapi po yan, mga kababayan, ang pinaka takbuhan sa panahon ngayon. Yan po, ginawa kong ilong yung katawan ng kalapate, tapos mata yung
bangka ng mga isda natin. Tapos buhok niya yung dahon ng flowers, ng bulaklak. Tapos wala lang, yung parang gusto ko lang ipakita na kahit itago mo siya, ay yan pa rin yan eh. Siya pa rin si idol natin. Idol ng Pilipinas yan, men. Next. Eto naman. Sobrang naaalala ko doon nung binagyo yung Bicol. Gumawa ako ng sa kanila ng parang mabuhayan sila ng tibay ng lakas ng loob sa mababasa nila na brave, intelligent, cheerful, obedient, loving. Dahil lahat yan ay merong katangian ang isang taga Bicol o mamamayan sa Bicol. Ito po yung palengke nila. Baaw Public Market, nakapunta na ako dyan. Kasi taga Bicol yung misis ko. Kaya napuntahan ko yan. Tapos ito, yung lumang simbahan. Tapos ito, coral reefs. Tapos, sa close up natin, para makita natin yan. Yan. Palengke yan. Ito, mga pamigay na relief goods. Yung mga bigas. Santo Niño nila yan. Di ko kilala kung anong pangalan niya. Tapos, balik na rin natin. Ito naman, mga kababayan natin dun na nagtatanim ng palay. Mga masisipag ang mga yan. Balik na rin ulit natin. Ito, ang simbahan nila. Simbahan ng Naga ba to? Hindi ko Tapos ito, yung gata nila. Siyempre, pag magagata, may nyug. Tapos, laing, the best yan. Tapos, sasamahan mo siya ng sili. Ay, grabe, uy. Ito pang himagas. Pili nut. Yan po. Yan po yung mga naranasan ko sa Bicol. Mapa siya, pero ginawa ko siyang mas creative, mas makahulugan. Yan po, ito yung Bulkang Mayon. Yan, mapa ng mapa ng Bicol. Pero ginawa ko siyang mas makahulugan. Ito si Mayor. Mayor yan ng Baaw. Napakabait niyan. Dahil sa pagtulong niya na walang kapalit. Idol yan. Kaya, to help Bicol, thank you, Mayor. Okay? Next. Next. Isa tong panaginip. Napaginipan ko to nung mga 10 years old yata ako. Dati di ko siya ma-drawing, hindi ko siya makuwang-kuha, buisit ako. Pero ngayon, ginawa ko na siya. Unicorn, na meron siyang tatak ng sagising ng Pilipinas. Dati kasi yung bata pa lang ako, alam ko na po kung ano yung i-content ko sa mga drawing ko, kung ano dapat yung mga drawing natin. Ito dapat yun kasi dahil 'di ba? Pilipinas. Yan. Kulay niya blue. Dahil 'di ba nang mapaginipan natin, naiisip muna natin yan eh, 'di ba? Tapos red na dahon para sa Philippine flag natin, pati yung yung kulay niyang blue para sa rin yan, sa gisag ng Pilipinas din yan. Tapos takip silim nang makita ko siya sa panaginip ko. Napaka nito, memorable sa akin ng panaginip na di ko makalimutan yan. Next. Ito naman guidance lang para sa mga bata. Pakigabayan lang po. Ito po ang panahong issue ngayon. Kaya po na i-drawing ko dito na pera
kapalit ng ah, bakunang dapat sa mga nagkakasala ng sobrang sama. Sobrang sama kasi ng ginawa niya. Kaya po dapat lang nabakunahan siya ng para sa mga taong walang puso, walang budhi. Dahil pumatay siya ng mag-inang ipis na parang pinalo niya lang ng tsinelas. 'Di ba? Mag-inang ipis kaagad na napatay mo, Brad. Parang ganun na lang 'yon. Tapos yung mga natin, mga kapulisan natin, hindi lahat, may iilan lang na yung magic na wala na lang yung itinatak nyo sa utak ng tao na pinangako na dapat na bakuna para sa kanya. 'Di ba? Imposible, 'di ba? Saan ang hustisya doon, 'di ba? Huwag niyong gawing tanga mga Pilipino, dahil iisa ang Pilipino sa iisa sa buong mundo na pinakamatalinong tao. Next, ito naman yung nagpapatunay na kahit ano ang katungkulan mo, huwag kang magmamayabang o huwag mong gagamitin ito para saktan o kutsain yung kapwa natin mga Pilipino. Next, ito naman mga sirang timbangan na nangangahulugan na kahit sira ang timbangan, tayo ba ay magpapaloko pa rin? Tayo pa rin ba ay bibili? Kahit ang timbang nila, kumbaga parang timbang sa batas, 'di ba? Tatangkilik ka pa rin ba sa kanila? O pupunta ka pa rin ba sa kanila? Tatakbuhan mo pa rin ba sila? Kahit na alam mo ang timbang nila sa ating batas ay may mali. Dahil kung ako ang tatanungin, hindi naman lahat talaga ng mga kapulisan, at marami akong kaibigan ng mga pulis na matitino at ginagawa ang kanilang tungkulin, pero kasi ang karamihan kasi sira ang timbangan nila. Hindi nila alam titimbangin kung kumikinang ba o yung madilim. Kayo na po yung bahala na humusga. Next, ito po ay tungkol sa isa kong kaibigan. Nabigyan ako ng inspirasyon na nakatanggap ng pang-aapi o pananakit galing po sa kanila. Dahil po diyan ay naging nagdalawang isip siya o nag-agam-agam siya kung gusto niya pa ba ang profession na ito. Kasi ganun ba dapat ang trabaho nila? 'Di ba hindi naman dapat? Pero bakit ginawa sa kanya? Kaya po sa kalungkutan at sa kasamaang palad, hindi po siya naging ganito. Hindi niya po ito naging profession kasi po nagdalawang isip siya. At sa kaibigan kong yon, hindi ko na lang papangalanan, pero makakahanap ka rin ng para sa'yo. Next, dapat ba ako matakot sa COVID? Kasi sa palagay ko, may matagal ng sakit ang ating bansa. Yung iba, ito ay maging pipe, bingi, at bulag sa katotohanan, sa mga nangyayari, o dahil ba sa natatanggap? San po ba? Ano po ba ang dahilan kung bakit meron iilan na pipe, bingi, at bulag? Dahil sa natatanggap ba?
Nasa inyo po yan kung ipapagpalit nyo ang bayan para sa natatanggap na yan. Next, ito po. Maliit pa lang po ang punla nito sa isipan ng mga tao. Kaya po may oras pa tayo para baguhin ito. At para putulin ng mga matitino ang mga puno na bulok ang bunga. Nasa atin po yan, mga kababayan. Next, ito po. Baka kailangan natin ng bato para ibato sa puno upang bumagsak itong mga bulok-bulok na to. Huwag natin gamitin sa kasamaan ang bawat propesyon na nakapatong sa ating mga balikat. Bagkus ay gawin natin itong makabuluhan, makatao, makabayan. Huwag po tayo mag-aalipusta ng kapwa nating Pilipino. Next. Ito po ay isang larawan ng ating iniidolo na tinatangkilik ng karamihan at nakakalungkot mang isipin ay iilan o iisa na lang siguro ang pumapasok sa pintuan nila, at sa pintuan ni Idol ay milyon-milyon na pumapasok dyan. Siguro nga kasi mas malinis ang pintuan niya kaysa sa pintuan nila. Kaya po paki-iskoba na lang o paki-kuskus yung pintuan nyo para mahiya naman kayo kay Idol, para po sa ginagawa niya mag-isa na ginagawa niyong lahat. Linisin po natin ang ating pintuan para sa kakaunlad naman natin, di ba? Thank you po mga ka-art sa pagsama uli sa akin. And sana po nagustuhan nyo yung meaning ng mga drawing ko. At sana po may natutunan ang lahat sa inyo. At kung nagustuhan nyo ang video ko, like nyo naman po and comment. Huwag kalimutang mag-subscribe kay Papa Bear Paint. And God bless at all. Thank you.